Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hanggang saan ka dadalhin ng hustisyang iyong hinahanap? Kaya mo bang harapin ang katotohanan kung ang katapat nito ay ang pagdiskubre sa mundong kahit kailan ay hindi mo inasahang masasaksihan mo? Hi Sir Jupiter, magandang araw. Itago na lang natin ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Alana. 25 years old na kami ng kambal kong si Allen sa susunod na buwan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin mapaniwalaan ang nasaksihan namin. 8 taon na ang nakakalipas. Bakit hindi? Niwala ngang naniniwala sa amin simula pa ng insidenteng yon. Kaya naman nagdesisyon akong gamitin na lang ang tsansang ito para ilahad sa inyo kung ano ba talaga ang nangyari ng araw na yon. Simulan natin ang kwento naming magkambal noong nag-aaral pa lang kami ng kolehiyo sa probinsya namin sa Ilocos. We are studying the last year of our college degree. Kaunti na lang at makakagraduate na para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ko alam na isang tawag lang ang katapat ng mga iyon para maudlot lahat. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. 9:00, linggo ng gabi, excited na excited kami ni Allen matulog dahil first day of school ulit kinabukasan. Nang tumunog ng napakaraming beses ang telepono ko at hindi ko inaasahang makita kung sino ang tumatawag. Si Rubilin, ang best friend ko. Sinubukan pa akong asarin ni Allen pero binato ko lang ito ng unan at nagtititiling bumaba ng hagdan at tinungo ang salas kung saan naroon si Mama at Papa. Kasalukuyang nanonood ang mga ito sa TV ng teleseryeng gustong-gusto nila. Pero agad nila yung nakalimutan ng banggitin kong si Rubilin ang nasa kabilang linya. Pinadali pa nga ako ng mga itong i-loudspeaker ang telepono. Nagsimulang mga musta si Rubilin sa akin kaya naman masaya kong ikinwento sa kanya maging nila Mama ang mga naging ganap nitong mga nakaraang buwan sa eskwela, bahay at kung ano-ano pa. Para ko na kasi itong kapatid kaya kahit sila Mama, Papa at Allen ay kapamilya na rin ang turing sa kanya. Hindi ko na nga maalala kung kailan nagsimula ang pagkakaibigan namin. Siguro simulat sa pool na magkaisip kaming kambal ay si Rubilin na ang nasa tabi ko. Magkumari rin kasi si Mama at ang mom ni Rubilin na si Tita Emma, kaya naman syempre dahil doon, naging katuwang na namin ang isa't isa. Medyo malayo nga lang ang loob ni Allen kay Rubilin kumpara sa akin. Ewan ko lang kung bakit. Siguro, yun ay dahil lagi ko siyang tinutukso na bagay silang dalawa. Simula kindergarten hanggang high school ay magkaklase kami ni Rubilin. Wala ngang makakapaghiwalay sa amin simula pa noon. Siya na yata ang pinakamabait at mahinhing taong nakilala ko. Tahimik man ito at hindi pala kaibigan ay tanggap ko pa rin siya sa buhay ko. Medyo opposite kasi kami sa bagay na yun dahil ako ay natural na matalak ang bibig at walang tikil. Mas madalas din akong prangka at walang preno lalo na kapag may nakikita akong mali at hindi ko gusto. Siya hanggat maaari ay hindi nakikihalubilo sa mga tao. Ayaw niyang pinag-uusapan siya. Yun ang dahilan. Kaya simula pa noon ay ginagawa ko na rin lahat para protektahan siya. Nakakalungkot nga lang dahil nalimitahan na akong gampanan ng pagiging kaibigan ko sa kanya simula noong pinauwi silang mag-ina sa Laguna ng kanilang mga kamag-anak doon. Nakuha na kasi nila ang lupa nila na matagal na nilang inaayos ang titulo. Pamana pa raw kasi sa kanila iyon ng pamilya ni Tita Emma kaya wala na kaming nagawa. Pagkatapos din ng high school ay nag-empake na sila at umalis ng Ilocos. Doon na kami nagkawalay ni Rubilin. Hindi naging madali sa akin ang 3 taong nagdaan magmula nang umalis siya. Sino ba naman kasi ang masasanay agad kung buong buhay mo ay siya na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Kahit naman ganoon ay lagi naman na kaming magkausap sa text o tawag. Nitong nakaraan nga lang ay 2 buwan niya akong halos hindi na chat o nakausap man lang
Kaya bukod sa excited ay alalang-alala rin ako sa kanya. Pero ang masasayang tawanan namin at mga kwento ko kay Ruvilin ay napalitan ng pag-aalala nang sumingit bigla si Allen sa pag-uusap namin. Tuwang-tuwa na naman. Ikaw, Ruvilin, kamusta ka naman dyan? Puro ka pa kwento kay Kambal pero ikaw wala kang binabanggit tungkol sa'yo. May pagkasarkastiko ang tonong yon ng kambal ko kaya sinipa ko agad ang pinakamalapit na paa niyang nakabalandra sa harapan ko. Pero mas ikinabahala ko ang biglaang pagtahimik ni Ruvilin. Doon ay nagsimulang kumabog ng kakaiba ang dibdib ko, lalo na nang may kung anong tila mabagal na paghinga akong narinig sa kabilang linya. Sobrang hina at napakalalim ng paghingang naririnig ko hanggang sa napatigil kaming lahat nang kumawala ang isang hikbi sa kabilang linya. Ang inisyal kong reaksyon ay ang pagsigaw sa buong pangalan ni Ruvilin habang si Allen naman ay biglang kinuha ang telepono sa akin. Teka Ruvilin, umiiyak ka ba? Anong nangyayari dyan? Muli nakita ko na namang seryoso ang kapatid ko. Nanatili kaming naghihintay sa sagot ni Ruvilin pero nananatili lang itong humihikbi sa kabilang linya. At para bang sinasakal ako ng mga tunog na yun. Bakit hindi ka sumasagot? May magagawa ba yung pag-iyak mo? Magsalita ka. Namumula na sa galit ang gambal ko. Miski ako naman ay gusto kong magalit at para akong tangang gustong pasukin ang telepono, makapag-teleport lang sa tabi ng kaibigan ko. Pero alam kong imposible. Hanggang sa kinuha na ni Mama ang telepono at mahinahong kinausap si Ruvilin. Sinenyasan kami nitong ikalma ang sarili. Nanghihina naman akong napaupo sa sofang pinakamalapit sa akin. Binigyan din kami ng tubig ni Papa para mapakalma kasabay ng madiing pagtapik sa balikat ni Allen dahil sa mura ito ng mura. Samantalang ako ay patuloy lang sa pagkagat sa mga kuko ko dahil sa pag-aabang ng sasabihin ni Mama sa amin. Tulala kong pinakinggan ang mga pag-uusap ni Ruvilin at Mama. Sinabi nitong hindi siya okay sa school niya ngayon at hindi niya kinakaya ang pressure sa school. Pero knowing my best friend, hindi niya ako maloloko. Simula noong bata kami, si Ruvilin na ang pinakamalakas sa klase. Tahimik man siya, kakaiba ang sigasig niya pagdating sa academics. Kumbaga sa halimaw nanlalamon siya ng buo pagdating sa ACADS, kaya hindi niya ako makukumbinsi. Alam kong may kakaiba na hindi niya lang sinasabi sa amin. Pressure. Di bumalik siya dito? Hindi na ako nakatiis pa doon at tumayo na para tumabi kay Mama. Medyo humina kasi ang boses ni Ruvilin sa kabilang linya. Rinig ko ang pagmamakaawa nitong huwag sabihin kay Tita Emma ang sitwasyon niya. Naiwan kasi siya doon mag-isa dahil kinakailangang pumunta ni Tita Emma sa Canada para alagaan ang nanay niyang may sakit. Na parang kakaiba rin dahil kahit kailan na hindi siya naglihim sa mama niya. Mortal na kasalanan sa kanya ang bagay na yun kaya kinakailangan ko ng tuldukan ang kung anumang nangyayari dito. Doon ay nagkatitigan kaming dalawa ni Allen na parabang nagkakatugma ang iniisip naming dalawa. We will be there tomorrow. Magte-transfer kami dyan ni Alana. So better be prepared, Ruvilin, sa kung anumang dahilan ng iniiyak mo dyan. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ka nagsasabi sa amin ng totoo. May halong pagbabanta ang tonong yon ng kapatid ko pero hindi ko yon kinontra. Rinig ko rin ang pagsinghap sa gulat ng mga magulang namin pero hindi sila kumukontra. Kinuha ko na rin ang telepono at kinausap si Ruvilin ng masinsinan. Sinigurado ko ritong sasamahan namin siyang tapusin ang buong muling taon ng college niya sa Laguna. Napangiti naman ako ng mapait nang marinig ko ang pagsinghot nito at pagtigil sa paghikbi. Pagkatapos ng tawag ay ilang segundong namayani ang katahimikan sa bahay. Pinapakiramdaman pa nga naming kambal ang susunod na sasabihin nila Mama. Pero parang gusto kong maiyak nang hawakan ako sa balikat ng kapatid ko. Magiging maayos din ang lahat. Tutulungan natin si Ruvilin. Alam naman naming hindi ka matatahimik hanggat hindi mo nakikita ang best friend mong iyakin. Okay na sana pero agad kong siniko si Allen sa huli niyang mga sinabi. Puro kalokohan. Pagkatapos yun, niyakap ko rin naman ito. Bagay na ikinangiti kong lalo nang makita ko ang pagtango sa akin ng mga magulang ko.
Nakakatuwa lang na ganito na rin nila pahalagahan si Rubilin. Alam ko rin kasing hindi talaga nila kami pipigilan, pero mas ayokong iwanan lang sila ng ganito. Kaya kahit hindi nila hinihingi ay nagpapaumanhin pa rin ako sa kanila, lalo na titigil ko muna ang pag-aaral ko sa school na pinapasukan ko ngayon. Sinisigurado ko rin naman sa kanila na baka pag nakakita kami ng same na course doon ay doon na lang ipagpatuloy ang pag-aaral kagaya ng gagawin ni Allen. Nang gabi ring yun ay nag-empake na kami ng gamit. Tig-isang maleta lang ang dala namin ni Allen at backpack na pampasok. Binigyan na lang rin nila kami ng ATM card kung saan namin kukunin ang mga panggastos sa Laguna. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman na mabigat ang loob nila sa pag-alis namin. Kaya walang tigil ko lang silang niyayakap mayat maya. Habang ang kambal ko naman ay binibiro lang sila mama para gumaan ang atmosphere. Kinaumagahan naman, hinatid na nila kami sa terminal, Palaguna. Ang totoo niyan ay hindi ko rin alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob na meron ako ngayon. Ito ang una naming alis ni Allen na hindi kasama sila mama. Pero siguro ay gawa ito lahat ng pagmamahal ko sa kaibigan ko. Hindi man alam kung anong madadatnan ko sa Laguna, isa lang ang masisigurado ko at yun ay ang isalba si Rubilin sa kung anong bagay man ang gumugulo sa kanya roon. Malapit na kami sa lugar kung saan namin napagkasundo ang magkita ni Rubilin. Kaya naman nang matanaw ko agad siya sa isang waiting shed na tulalang nakaupo, ay dali-dali ko nang pinara ang bus. Tumalon pa nga ako sa pagmamadali kahit hawak-hawak ang maletang dala ko. Pero para ba akong binuhusan ng malamig na tubig nang nakita ko sa malapitan ang hitsura ng kaibigan ko. Baliw ka ba? Bakit ka biglang bumaba? Maging ang kambal ko ay napatigil sa hitsura ni Rubilin ngayon. Walang dating buhay na mga mata ng kaibigan ko. Parang wala na rin siyang emosyon. Ang mapupula niyang pisngi dahil sa kaputian ay namutla na lang. Ang labi niyang ginaiinggitan ko noon dahil hindi na kailangang mag-lipstick ay bitak-bitak na ngayon at halos wala ng kulay. At ang mas nakapanlulumo doon ay ang napakapayat na nitong mga kamay at braso. Halatang halata yun sa pagkaka-fit ng mahaba niyang jacket na tinernohan ito ng puti at mahabang bestida. Halos walang mahugot na boses ang bibig ko para tawagin si Rubilin, kaya naman kasing hina lang ng bulong ang nagawa kong pagtawag dito. Pero ikinagulat ko nang napakurap ito at mabilis na lumingon sa gawin namin. Doon ay hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko sa reaksyon niya. Para siyang batang sabik ng kumislap ang kanya. Natili lang ako sa ilo dahil kitang-kita ko ang mas pamumula ni Allen ngayon. Ang totoo niya ay halatang halata naman na may gusto si Allen sa best friend ko. Hindi ko nga lang alam kung bakit ayaw niya itong i-pursue. Imposible namang torpe siya dahil sa dami niyang jowa sa college namin ay wala yata sa bokabularyo niya ang salitang yun. Nang matapos ang yakap nila ay ginawan ko na ng paraan si Allen para kumalma. Inunahan kong purihin si Rubilin sa hitsura niya ngayon. Marami mang pinagkaiba sa katawan ni Rubilin ngayon ay pinili ko na lang purihin ito at sabihing bumagay sa kanya ang ginawa niyang pagdadayet. Napahawak naman agad siya sa kanyang pisngi na agad na namula dahil sa hiya. Totoo naman kasi, noon medyo may katabaan kaming dalawa. Pero mas nagmukha siyang Diyosa ngayon at ang hubog ng kanyang katawan ay parang mas na-define lalo. Dalagang-dalaga na siyang tignan kung tutusin. Pinuri din naman ako nito at ang bago kong maikling buhok. Bumagay raw ang hanggang leeg kong buhok sa mukha ko. Pero pagkatapos noon ay kinurot agad ako nito sa baby fats ko sa tagiliran at inasar na hanggang ngayon hindi pa rin ako nagkokontrol sa kain. Ikinibit balikat ko lang naman sa kanya yon dahil bakit ba? Kung masarap ba naman kumain eh. Hala, tama na yung bulahan nyo. Gutom na ako. Kumain na tayo. Speaking of kain ay hindi ko rin pala namamalaya na simula kagabi ay hindi na ako nakakain pa dahil sa pag-aalala ko sa kaibigan ko. Ni hindi ko naramdamang magutom kaya ngayon ay parang nang nagwawala ang tiyan ko. Natatawa na lang kaming sumunod kay Allen dahil mas gutom yata siya sa akin. Dinala kami nito ni Rubilin sa paborito naming fast food chain, ang McDo.
Hindi naman masyadong madaming tao kahit tanghali na kami nakarating sa Laguna. Kaya naman gaya ng dating gawin, naghanap na kami ng mauupuan ni Ruvilin at alam na ni Allen kung anong gusto naming dalawa. Nang makahanap kami ng upuan ay nagpaalam lang ako saglit kay Ruvilin dahil sasabog na talaga ang pantog ko. Kaya naman dali-dali ko na siyang iniwanan at hinanap ang restroom. Ilang minuto din ang tinagal ko dahil may pila. Pero napatigil ako nang sa hindi kalayuan ay natanaw ko siyang may kausap na lalaki. Hindi man ako sigurado pero alam kong may edad na ang lalaking kausap nito. Ang mas nakakapagtaka lang ay tila kakaibang kislap sa mga mata ng kaibigan ko habang kausap ang lalaking iyon. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ang lalaki at hindi ko na naabutan pa para makausap sana. Nakita ko pa nga ang pagkagulat ni Ruvilin sa pagsulpot ko. Pero naitanong ko pa rin sa kanya kung sino ang lalaki. At hindi ako pwedeng mamalik mata kung paanong nanigas at napahinto ng ilang segundo ang katawan niya sa tanong ko. Kaya naman mas lalo akong na-curious kung sino siya. O ano ang relasyon nila dahil iba ang kutob ko. Sinagot lang niya ako ng may inosenteng tono. Sabi niya professor daw niya yun at nagkataon lang na nagkita sila rito. At dahil kitang-kita ko ang pagkatensyonado niya sa usapan ay tinigil ko na ang mga tanong ko at nilingon na lang si Allen. Sakto at natanaw ko na siyang papunta sa amin, kaya tumayo na ako para tumulong. Walang sali-salita ay nagsimula na lang kaming kumain. Dahil siguro sa gutom, pero pinili ko na ring manahimik dahil ayokong maging hindi komportable si Ruvilin sa mga tanong ko. Kung sino ang lalaking kausap niya kanina, o simula ng pagtatanong ko sa kanya sa mga nangyari. Kung gusto kong may mapala, I should also be careful sa mga ginagawa ko at sinasabi ko. For the meantime, ay hinayaan ko munang kalimutan lahat ni Ruvilin kung anumang bumabagabag sa kanya. Kaya naman nagpunta na rin kami sa pinakamalapit na mall nang maibaba namin ang mga maleta sa apartment na tutuluyan muna naming tatlo pansamantala. Maswerte lang talaga at may available pang 2 bakante katabi ng kwarto ni Ruvilin at nakasingit pa kami ni Allen. Hindi ko siya hinayaang magkaroon ng oras na tumulala o alalahanin ng kung ano sa araw na yon. Basta ang alam ko na ito ang una kong dapat gawin bago tuldukan ng mga dapat tuldukan sa paghihirap ng kaibigan ko. Kinaumagahan ay nagpasama agad kami kay Ruvilin sa school nila para mag-enroll. Ilang beses pa nga ako nitong tinanong kung totoo bang lilipat kami at sasamahan siyang mag-aral sa school nila. Ang nakakapagtaka lang ay kapansin-pansin ang kakaibang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko nga alam kung pag-aalala ba yun o kinakabahan. Pero kung ano man yun, desidido pa rin ako sa plano ko at wala na siyang nagawa para mabali yun. Nang makarating kami sa school na sinasabi ni Ruvilin ay nanibago agad ako. Makaluma ang Catholic school na pinapasukan nito at kapansin-pansin ang mga madreng naglipana sa kada sulok ng school. Uy, ang creepy naman dito. Bakit ang daming madre? Agad ko namang ikinakamot ng ulo ang tanong na yun ni Allen. Siguro ay hindi niya alam na ganito kaseryosong Catholic school ang pinapasukan ni Ruvilin. Gayunpaman ay pinaliwanag pa rin sa kanya ni Ruvilin ang lahat, na halos lahat ng guro rito ay mga madre o hindi kaya ay seminarista. May mga nakasibilyan na mukhang professor pero sobrang kaunti lang ng mga ito. Nakakapanibago dahil hindi pa man kami naililibot nito ay parang nasasakal na ako sa mga nakikita ko sa paligid. Para itong hindi school dahil malayong malayo ito sa school namin ni Allen na umaga pa lang ay maingay na dahil sa mga naglipa ng mga estudyanteng naglalagalag. At sa school na ito, halos wala akong makitang estudyante. Kulay gray ang uniform ng mangilang estudyante na natanaw ko. Mahahaba at lagpas-lagpas tuhod ng mga palda dress ng mga babae. At plain na puting polo naman sa mga lalaki na tinernohan ng grading slacks. Gulat na gulat pa nga ang mga reaksyon ng mga ito nang makita kaming tatlo. Na parang may mali sa suot namin. Pero sa totoo lang ay maayos naman at presentable ang suot naming kambal. Pantalon at mga paborito naming t-shirt na agad kong ikinasapok sa mukha ko nang maalala ko ang print ng t-shirt ng kambal ko. Cross iyon na may kung ano-anong disenyo.
Nagtama ang mga tingin namin at pinanlakihan ko siya ng mga mata at ibinaba ang tingin sa damit nito. Doon pa lang ay naintindihan na niya ang mensahe ko kaya naman agad nitong niyakap ang sarili niya para takpan ang print nito at umangil sa akin. Aba, malay ko ba? Pero sa dami ng mga taong nakatitig sa amin at nakakunot ang noo, isa sa kanila ang umagaw ng atensyon ko. At ito ay ang pinakamatangkad na madreng nakita ko. May tangkad itong pumapangibabaw sa lahat na parabang umaabot ng 7 talampakan. Nakaitim din ito ng belo na akala mo ay siya ang madre doon sa Conjuring. Hindi ko nga alam kung kakaiba lang siya o sadyang iba lang kasi talaga ang kulay ng damit niya kumpara sa ibang madreng naka-gray din na damit at belo. Pero ang bagay na umagaw sa atensyon ko sa kanya ay walang buhay nitong mga matang parabang tumatagos sa balat ko. Agad kong tinanong si Ruvilin kung sino ang madreng nakaitim na belo. Noong una ay napatigil pa ako nang makita ko ang panlalaki ng mata niya. Pero sinagot niya rin naman ako at umiwas sa akin ang tingin. Ito raw ay si Sister Marcia, ang isa sa mga head ng school na nakatoka rin sa library nila. Nagtaka pa ako sa limitadong impormasyong ibinigay sa akin ni Ruvilin. Hindi katulad kanina na kapag may naitanong kami ni Allen ay sinasabi nito ang lahat ng importanteng impormasyon. Pero hindi ko na yun binigyan ulit ng pansin. Siguro ay kaparehas ko lang rin siya na may ibang pakiramdam sa matandang yun. Hindi ko naman siya masigsisi dahil kung may Sister Marcia rin siguro sa school namin ngayon, lahat ay gagawin ko para maiwasan siya. Nang makarating kami sa registrar ay iniwanan na muna kami ni Ruvilin. May ilang bagay kasi na kailangan pa naming asikasuhin ngayong araw para makapasok na sa school na ito agad-agad. Bumeso pa nga ito sa akin bago umalis at hinanap si Allen na nauna sa loob ng faculty room na katabi ng registrar. Kaya gaya ng nakagawian ay tinanaw ko lang siyang papalayo sa akin. Bagay na agad ko ring ikinanot ng noo nang makita ko ang ilang estudyanteng nakasalubong nito. Halatang halata na pinag-uusapan nila si Ruvilin dahil napatigil pa sa harap nila ang kaibigan ko. Ang hindi ko lang maintindihan ay ang mga reaksyon nila. Tila mga nanghuhusga ang kanilang mga mukha. Nandidiri at ang isa ay umaarte pang nakakasuka. Napuno na agad ako sa mga inakto ng mga ito at akma ko na sana silang susugurin para kumprontahin. Nang mabilis na akong hilahin ni Allen sa loob. Tara na, Alana. Tayo na raw ang i-interviewin ng dean. Kaya labag man sa loob na iwanan si Ruvilin ay wala akong nagawa kundi ang sumunod. Susumbong ko pa sana kay Allen pero parang nakagat ko agad ang dila ko nang makasalubong namin si Sister Marcia. Ilang sandali pa akong napatingala sa kanya at nakipagtitigan pero nang kumunot na ang mga noo nito ay para akong takot na asong umiwas ng tingin. Ano ba kasing problema niya? Medyo nagtagal kami sa loob ng faculty office. Inabot kami doon ng ilang oras dahil kinakailangan daw muna kaming i-counsel ng mga head bago ako payagang mag-transfer at mag-aral sa university nila. Hinayaan ko naman yon dahil pangkaraniwan lang naman din kasi ang mga protocol na sinusunod nila. Sino nga naman kasing matineng estudyante ang magta-transfer sa ika-4 at 8 taon niya sa kanyang pag-aaral? Gayunpaman ay wala na silang nagawa doon. Hanggang sa ang pinakaayaw kong makitang madre ay sumulpot na sa harapan namin ngayon. Tahimik itong umupo sa harapan at kagaya kanina ay suot-suot pa rin nito ang kanyang walang buhay na ekspresyon. At ngayong nasa harapan ko na ito ay wala akong ibang magawa kung hindi ang pagpawisan ng malagkit at kabahan sa pagkakatulala ko sa kanya. Uy, ayos ka lang ba? Napalingon ako sa bulong na iyon ng kambal ko at nabalik sa realidad para ayusin ang sarili ko at hindi magpasindak sa madre na ito. Sino ba naman kasing hindi matatakot lalo na ngayong sa malapitan ko na ito nakikita? Matanda na si Sister Marcia. Manipis at lawlaw na ang kulubot nitong mukha na aakalain mong bangkay dahil sa pagkaputla nito. Hindi pa kasama roon ang manipis at halos guhit niyang mga kilay na talaga namang nakadagdag sa pagkamasungit ng features niya. Kasama na ang bilugan nitong mga matang may itim na eye bags, maninipis na labing walang kulay at sobrang tangos na ilong.
Pero mas hindi ko inaasahan ang una kong salitang maririnig sa kanya at ito ay kung kaano-ano ko raw si Rubilin. Walang tono ang malalim niyang boses na yon, dahilan para hindi ko magustuhan ang tila ba gusto niyang ipinaparating. Sapat na yun para malunok ko ang lahat ng takot ko at napaayos ng upo. Taas noo kong sinagot kung sino si Rubilin sa akin. Isang matalik na kaibigan. Pero mas nainsulto ako nang marinig ko ang tipid at mahina nitong pagtawa. Kaya napatanong agad ako ng bakit na halos sinabayan din ng tanong ng kapatid ko. Bakit? May problema ho ba? Magalang yun, pero halata sa tono ni Allen na nainsulto rin siya sa pinaggagawa ng madring ito. Pero ang parang tigre nitong pagbalik ng tingin sa amin ay ikinatigil ko rin kagad. Imbis na sagutin kami nito ay tumayo lang ito at marahang naglakad-lakad sa loob ng silid. Nagsimula nitong i-discuss sa amin ang mga bawal na gawin sa loob ng paaralan. Lahat-lahat, magmula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalalang pwedeng gawin ng estudyante sa paaralan nila. Doon ko napagtanto na tama ang kutob ko at obserbasyon ko kanina sa tapat pa lang sa school at makita ang mga estudyante nila. Ang nakakasakal na kapaligiran. Napakaraming bawal sa school na yon, Sir Jupiter. Magmula sa mga normal na mga pinagbabawal na gawain sa school tulad ng pagdadala ng matatalas na gamit, bisyo at droga. Bawal rin ang mahuli ang estudyante nila na nakikipag-usap sa lalaki. Bawal ang magsuot ng kolorete sa katawan at mukha gaya ng mga makeup, lipstick, foundation o kahit pulbo. Bawal din daw ang suot kong fitted na t-shirt na labas ang kaluluwa gaya ng pagbabawal nilang lumagpas ang haba ng palda ng mga uniform sa tuhod ng estudyante nila. Napakunot pa nga ang noo ko sa sinabi nito tungkol sa damit ko. Pero hindi na ako kumibo pa at lumaban at baka hindi pa ako makapasok sa school na ito. Hindi pwede. Kailangan ako ni Rubilin. Hindi ko nga alam kung alam niyang hindi ko siniseryoso ang mga pinagsasabi niya sa akin dahil labas sa ilong lagi ang pagsang-ayon ko sa kanya. Pero siguro nga nahalata niya dahil hanggang makalabas kami sa kwartong yun ay hindi na naputol ang masama nitong tingin sa akin. But again, pinagsawalang bahala ko na lang yun para kay Rubilin. Hinayaan ko na munang si Allen ang magbayad ng paunang tuition fee namin sa school at nagpalusot na iihi muna para lang makatakas sa kanya. Pero ang totoo ay ang kating-kati na akong hanapin si Rubilin o kahit ang mga babaeng humarang sa kanya kanina. Bagay na agad kong ikinangisi nang makita ko ang eksaktong grupo ng mga kababaihan na hinahanap. They were busy chatting sa isang bench sa hallway nang tayuan ko sila sa kanilang harapan at hinalukit-kipan. Kita ko ang pagtataka nila sa presensya ko pero nagsimula lang akong magsalita. Mahinahon pa akong nagtanong sa kanila kung ano ang problema nila kay Rubilin, kung bakit ganun sila makatingin sa kaibigan ko at kung wala ba talaga silang magawa sa buhay nila para umabot pa sa ganoong kababawan para lang makapag-trip. Sa sunod-sunod na mga tanong na iyon sa kanila ay ni paghinga yata ay nakalimutan nilang alalahanin dahil sa tila biglaan nilang pagkapipi. Bakit? Ngayon lang ba sila nakumpronta ng ganito? Isa sa kanila ang naglakas loob na tanungin kung sino ako. Taas noo at may kalakasan ng boses kung sinabi na kaibigan lang naman ako ng binabangga nila. Bagay na ikinagulat nilang lahat maging ng mga tao sa paligid namin. Na parang big deal kung maging kaibigan si Rubilin. Pero agad akong napalingon nang tila makaramdam ako ng mabigat na presensya sa likuran ko at nabato ako ng tuluyang makita na si Sister Marcia ito. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari at laking gulat ko na imbes na nagsinungaling ay takot na umamin ang isa sa kanila. Bagay na katakatakang sobra. Oo, siguro nga gusto ko silang managot. Pero hindi ko inaasahan na sa ganitong kadali lang nila aaminin lahat. Itong mga ito ba talaga ang mga dahilan bakit takot na takot si Rubilin? Pero ako mismo ay natigilan nang marinig ko ang isang malakas na sampal na dumampi sa mukha ng 4 na babaeng kinompronta ko. At iyon ay walang kaabog-abog na ginawa ni Sister Marcia. Hindi pa doon natatapos iyon nang marahas pa niyang sabunutan ng isa at hinarap sa mukha niya. Sinabi nito kung bakit hindi na nagtanda ang grupo, na kung gusto ba nilang matikman talaga ang sinasabi niyang parusa ng Diyos. At doon ay nagsimula nang ngumawa ang babae at nagsimulang magmakaawa ang tatlo pa.
Kaya naman binitawan niya na rin ito at pinasunod lang ang 3 sa kanya. Naiwan ako sa hallway ng halos nakabuka ang mga bibig sa gulat sa mga nangyari. Hindi ako makapaniwala sa kalupitang ginawa nito at sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganoong pagdidisiplina lalo na sa loob ng school. Anong nangyari? Bakit umiiyak yung mga babae? Pero hindi ko na sinagot pa noon si Allen at madali na lang naming hinanap si Rubilin. Sa paghahagilap namin ay naagaw ang atensyon namin nang may marinig kaming sumisigaw sa hindi kalayuan para itong nasasaktan at humihingi ng tulong. Pucha, Alana! Ano yun? Takot na takot man ay pinatahimik ko na lang si Allen. Nasa likuran kaming bahagi ng school at malayo sa sinasabi ng mga itong ACAD building. Doon ay may nag-iisang bungalow style na gusali. Sa unang tingin nga ay aakalain mong simbahan ito dahil sa puting-puti nitong kulay. Pero nang tanawin namin ang loob noon ay isa pala itong library dahil sa mga nakasalansan na bookshelves sa loob. Sigurado akong dyan nanggagaling ang ingay. Sinang-ayunan ko naman ito agad lalo na nang makarinig na naman kami ng mga daing na akala mo ay hinahagupit ng kung ano. With that, sinubukan kong mag-extend pa ng tingin sa may kadiliman ng silid. Nang 2 pares ng mga mata sa bintana nitong jealousy ang nahagip ng mga mata ko. Doon ay nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil malinaw na malinaw ang nakita ko. Isang itim na anino ang nakabaliktad na nakakapit sa poste ng bintana. Nakaladlad pa ang puti nitong buhok at may napakahabang mga dila at pulang mga mata. Alam ko na ako ang tinitignan nito, bagay na tila nakapagpatuyong lalo sa lalamunan ko. Walang ano-ano nanginginig kung itinulak papalayo si Allen at hinila ko siya ng hinila. Ramdam ko at rinig ko ang pagkukumawala niya sa akin pero wala akong magawa. Ni hindi ako makasagot dahil feeling ko ay sinusundan ako ng nilalang na yon. Nang makauwi na kami ay doon lang ako nagkalakas loob na ikwento kay Allen ang lahat. Maging siya ay kinilabutan sa mga kwento ko. At nagsimula na sanang magyaya umuwi pero agad akong humindi. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggang hindi na sisiguradong maayos na ang kaibigan ko. Hinintay namin sa apartment si Rubilin para sana sabihin sa kanyang lahat at tanungin sa mga bagay-bagay. Pero hindi siya umuwi ng araw na yun. Naghintay kami ni Allen. Tinawagan pa namin siya sa kanyang telepono pero nananatili siyang hindi sumasagot. Alalang-alala na kaming kambal sa mga nangyayari hanggang sa sumapit ang hating gabi. Ikinagulantang namin ng umuwing tulala si Rubilin. Balot na balot ito ng oversized niyang jacket at ang kanyang mga mata ay lalong nawalan ng buhay. Anong nangyari sa'yo? Pero wala kaming nakuhang sagot dito. Hanggang sa isang tanong ang binitawan ko rito na ikinakumpirma naming lahat. At ito ay kung may kinalaman ba ang school nila sa nangyayari sa kanya ngayon. Doon ay nagsimulang tumulo ang luha nito na ikinasabog agad ng galit sa loob ko. Dali-dali akong nagbihis at mabilis na umalis sa bahay. Pupuntahan ko na ang mga otoridad at i-report kong lahat ang nasasaksihan ko sa school. Pero hindi ko alam na ang pag-alis pala namin yon sa tabi ni Rubilin na isa sa mga pinagsisisihan kong desisyon sa buhay ko. May pruweba ka ba, Iya, sa mga paratang mo? Ang school na sinasabi mo ay kilala at tinitingala ng lalawigan na ito. Lalo akong nainis sa sagot na iyon ng pulis na pinagsabihan ko ng lahat ng mali sa Catholic school na yun. Magmula sa madring napakalupit hanggang sa babaeng sumisigaw sa loob ng library at ang isiping galing iyon sa library ay sigurado ako na may kinalaman ang Sister Marcia na iyon. Isa po ako sa witness, sir. Alam po ang narinig namin ng kambal ko. Sinasaktan po talaga sa loob ng library. Pero napatigil kaming lahat nang isang tawag sa telepono nila ang namayani ng gabing yun. Sinagot agad ito ni Sergeant Peter at maging ako ay nanlaki ang mga mata sa naisigaw nito. Maganda kayo. May babaeng natagpuan patay sa High Five apartment. Kailangan natin mauna doon bago pa ang media. High Five apartment. Ang apartment na tinitirhan naming 3. Wait, boss. Anong nangyari? Pero imbis na sagutin ay kinunutan lang kami nito ng noo. Bumalik na muna kayo sa bukas. Gagawan namin ng report ang sinasabi ninyo. But for now, go home.
Pagkatapos noon ay tinalikuran na kami ng mga ito. Kaya naman napahawak ako sa puso ko at sinabi sa kambal ko na masama ang kutob ko. Dahil doon ay dali-dali kaming umuwi. Mabuti na lang at may tricycle pang nakuha. Pero ang kaba ko ay mas lalong nadagdagan ng matanaw ko ang apartment namin na pinaliligiran na ng ambulansya, pulis at mga tao. Hindi pa man ay dali-dali na akong bumaba ng tricycle. Rinig ko ang pagtawag sa akin ni Allen pero hindi ko na iyon inintindi pa. Madapa-dapa pa akong tumatakbo pero laking gulat ko ng isang babae na ang nilabas ng mga otoridad sa loob ng apartment. May takip-takip na puting telang punong-puno ng dugo ang mukha nito. Kaya naman sa mga oras na iyon ay pinagdasal kong mali ang kutob ko hanggang sa lumadlad ang isang kamay nito at tumambad sa akin ang pamilyar na braid bracelet na suot-suot ko rin ngayon. Doon, tuluyang gumuho ang mundo ko at napaupo na lang sa lupa. Si Ruvelin, ang best friend ko. Alana, anong nangyari? Niyubyug pa ako ng kapatid ko sa balikat pero tanging hagulgol lang ang nasagot ko dito. Kasabay ng pagturo ko sa ambulansya at paulit-ulit kong pagtawag kay Ruvelin. Doon ay narealize din ni Allen ang sinasabi ko at napatulala. Pero hindi kagaya ko, madali ako nitong itinayo at pilit na lumapit sa pulis. Padaanin niyo kami. Kilala namin siya. Pero hindi kami nito pinagpapansin kaya nagsimula nang magwala ang kapatid ko at wala akong magawa kundi ang titigan siya dahil sa panlalambot na nararamdaman ko. Ano ba? Kaibigan namin yan. Padaanin niyo kami. Paulit-ulit na kaming sumisigaw pero tila walang pag-asa ang mga ginagawa namin. Hanggang sa isang boses ang narinig ko sa likod naming dalawa. Kilala ninyo ang biktima? Napalingon kami agad dito at nabuhayan ang loob nang makitang si Sergeant Peter ito. Agad akong tumango dito at sinabing ang kaibigan kong si Ruvelin yun. Pero imbis na sagutin ang tanong ko kung anong nangyari ay dinala lang kami nito sa loob ng apartment. Habang naglalakad ay napansin kong papalapit kami ng papalapit sa centralized comfort room ng apartment. Pero ikinabagsak ng mundo ko nang makita ko ang sahig ng isang cubicle doon na naglalawa sa dugo. Sir, ano po bang nangyari? May isang concerned citizen na nakakita sa biktima na naliligo na lang sa kanyang sariling dugo sa restroom na ito. Hindi lang yon, dahil dinukot niya sa sariling sinapupunan ng tingin namin isang buwang sanggol. Pagkatapos ay naglaslas sa leeg gamit ang isang ballpen. Ano? Pero ang revelasyong iyon ay nakapagpabuwal ng tuluyan sa akin sa sahig. Matinding panginginig ang naramdaman ng buo kong katawan at tuluyang nagdilim ang buo kong paligid. Para akong nakalutang sa kawalan ng mga oras na iyon. Naririnig ko ang boses ng kapatid ko pero masyado itong malayo. Hanggang sa napakurap ako nang makita ko si Ruvelin sa harapan ko. Nakaputi ito ng bestida kagaya ng una kong kita sa kanya sa Laguna. Pinagkaiba lang ay ang sanggol na hawak-hawak niya. Gusto kong magsalita ng mga oras na yon, magtanong at yakapin ang kaibigan ko pero hindi ko maigalaw ang katawan ko o makapagsalita man lang. Pero isang salita nito ang nakapagpabalik sa akin sa realidad. At yun ay ang ipaghiganti ko siya. Sa oras ding yun ay nagising ako. Pero wala na ako sa apartment kung hindi nasa isang hospital bed na. Nasa tabi ko si Allen na mahimbing na natutulog habang hawak ang kamay ko. Kaya naman ginising ko siya sa mahina kong boses. Medyo masakit pa rin ang ulo ko at hirap akong tumayo kaya tinawag ko si Allen. Ano yun? Gutom ka na ba? May gusto ka bang kainin? Ayos ka na ba? Pero diretso ko lang sinabi dito ang nasa isip ko. Na malakas ang kutob ko na may kinalaman ng school na iyon sa pagkawala ni Ruvelin. You know what? Siguro tama ka. Dumating na ang medical legal ni Ruvelin kanina at nakita nilang may pasa ang buong likod nito. They asked me kung may idea ako kung saan niya ito nakuha, pero wala akong maisagot. That's exactly my point! No one could do that kundi ang Sister Marcia na yon. Malakas ang kutob kung tama ang mga hinala ko. Hindi ko sila mapapatawad kapag napatunayan ko na ang lahat. Ang naging kapalit. Kinabukasan ay opisyal na kaming pumasok sa school ni Ruvelin. Nakakasukaman ay nagawa pa rin naming isuot ang mga uniform na ibinigay ng mga ito sa amin. Pero ang hindi nila alam ay may mga nakadikit na mini camera sa isa sa mga butones ng uniform namin para makakuha ng sapat na ebidensyang kinakailangan ni Sergeant Peter.
At napangiti agad ako nang may nakita kong mga nakahilerang estudyante sa gilid ng guardhouse. Nakalahad ng mga kamay ng mga ito sa isang madring may hawak na kahoy na ruler. Doon ay pinaghahampas niya ang mga ito sa pinakamalakas nitong makakaya. At ang nakakagalit doon ay kapag dumaing ang isa sa mga estudyanteng yun ay isang lumalagutong na sampal ang kapalit. Papanoorin ko pa sana ang mga nangyayari ng hilahin na ako tuluyan ni Allen. Yo, this school is shit. Come on, baka madamay ka pa sa kanila. Sinunod ko naman ng tahimik si Allen at sinimulan lang ang plano. Sumabay na lang kami sa mga lessons at kung anik-anik sa school na ito. They are actually good at their teaching dahil advanced din ang mga kagamitan nila tulad ng mga projectors, computers at mga latest textbooks. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit marami ang nananatili sa school na ito. But hell no, I can't stay with some kind of school na kayang sikmuraing saktan ng ganoon kalala ang mga estudyante nila. Nang matapos ang mga classes namin ay naghiwalay na kami ni Allen at nagsimulang mag-imbestiga. Sabi nito sa akin ay tatambay siya sa kantin at magkukunwaring kumakain. Pero ang totoo ay makikinig siya sa mga usapan ng tao doon. Ako naman ay sa CR ng mga babae ko na pagdesisyonang tumambay. At hindi ko naman inaasahan na wala pang ilang minuto ay makukuha ko na agad ang mga impormasyong hinahanap ko. Rinig ko ang isang grupo ng kababaihang pumasok sa restroom at nagsimula na ang mga itong magtsikahan. Ang ilan ay mga random lang na usapan hanggang sa isang babae doon ang nagsabi ng pangalan ni Ruvelin. Rinig na rinig ko ang lahat ng mga paratang nila sa kaibigan ko na hindi ko alam kung paano ko nakayanang tiisin. Nagsimula sa malanding babae raw si Ruvelin, bayaran at nagpabuntis sa may asawa. Tawang-tawa pa ang mga itong namatay ang kaibigan ko dahil deserve naman daw niya ito. Pero isang babae doon ang nagpatigil sa kanila. Sinabi nitong baka marinig sila ni Sister Marcia at maparusahan na naman daw sila. Doon ay nagsimula na silang lumabas isa-isa. At wala akong ibang magawa kung hindi ang kagati ng labi ko na sa sobrang gigil ay halos magdugo na. Matapos noon ay lumabas na ako sa nakakasukang school na yon at hinintay si Allen sa labas. Sinalubong niya ako at pinabilis ang lakad ko papauwi. Sinabi niyang sa bahay na lang kami mag-usap. Sinabi ko rito ang lahat ng narinig ko. Halos napamura pa nga ako sa kanya ng ilang beses dahil sa mga salitang binitiwan ng mga babaeng yun sa kaibigan ko. But what he got is more than interesting than mine. May tinatawag ang mga estudyante nila na holiest night na gaganapin mamayang gabi. Hindi ako sigurado, Alana, pero pakiramdam ko may mali sa ritual na yon. Lalo na marinig kong sa ilalim ng library ito gaganapin. With that ay nagkasundo kaming ihanda ang lahat para pasukin ang school ng hating gabi. Kabado man ay mas nangingibabaw pa rin ang galit ko sa pagkawala ng kaibigan ko, yung nasaksihan namin. Pero isa lang ang alam ko at pinagpapasalamat ko. At yun ay ang makamit namin ng hustisya para kay Ruvelin at sa baby niya. Dito natatapos ang kwento ko, Sir Jupiter. Ang huling balita namin sa school ay nasunog ang library nito na ikinasawi ng mangilang estudyante at guro. Sa professor na hindi man lang namin nakilala kung sino, hindi ko alam kung nasan na siya ngayon. Pero nagpapasalamat ako na naihiganti niya ang pagkawala ng kaibigan ko at anak niya. Mapait man ang sinapit ng kanilang pagmamahalan. Nagpapasalamat ako dahil alam kong sa kakaunting oras na yon ay napasaya niya ang kaibigan ko. Dahil wala nang tatamis sa ngiti ng isang Ruvelin nang makita ko itong kausap siya. At hindi pwedeng matapos ang episode na ito kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Desiree De Los Santos, Arian Baldonasa, Maria Ni Teresa Magdalene Pabuaya, Jodine 38 Channel, JG, Tito Bullet, Jeanette Solas, Amilito Kalingasan, Cecil, at special shoutout naman kay Esteli Reyes na gusto ring i-shoutout ang kanyang pamangkin na si Marvin Reyes.
Lagi po silang nakikinig dyan sa Marikina City. Maraming salamat po. Sa mga hindi nabanggit sa susunod, kayo naman ang isa-shoutout namin. Kaya huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Paraiso sa Panaginip. Hello mga kasityo, ako nga pala ulit ito, si Cha. Magbabahagi po ulit ako sa inyo ng isang kwento at karanasan ko sa totoong buhay. Nakapagpadala na po kasi ako ng first story ko dati at na-narrate na ito sa Sitio Bangungot. Yun po ang episode na pinamagatang Laro at Biro. Gusto ko pong magpasalamat sa mga nakinig at nagbigay ng kanilang mga opinyon sa kwento ko. Sa mga hindi pa nakakapakinig naman, i-search ninyo lang po yon sa Sitio Bangungot channel. Year 2011 po ito nangyari, Sir Jupiter, at sa Dagupan City pa kami nakatira nito. Bago lang din po ako noon sa pinapasukan kong fast food. Nagkaroon ako ng isang palaisipang panaginip na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam bakit nangyari yun sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako yung isa sa mga napili para maranasan at makita ang ganoong panaginip. Isang gabi po, pagod na pagod akong umuwi ng bahay galing sa trabaho kasi gumala pa kami ng mga workmate ko. Kaya 9:30 pa lang ng gabi ay dinalaw na ako ng antok. Agad din naman akong nakatulog at nagsimula ang kakaibang panaginip ko. Sir Jupiter, sa panaginip ko ay napunta ako sa isang bahay na walang anumang kwarto sa loob. Maliit na bungalow house lang ito na luma ang style, tapos gawa sa bricks ang bawat pader. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid at agad kong napansing wala itong anumang kagamitan sa loob. Malinis na malinis din, subalit nang mapadako ang tingin ko sa bandang kanang sulok, may nakita akong nakalagay na malaking bilog na orasan. Wala nga lang itong segundong kamay, tanging oras at minuto lang ang meron. Nabigla naman po ako nang ilibot ko pa ang aking mga mata. Nakita ko kasing nakapila pala ako sa isang grupo ng mga estudyante. Tanaw ko sa bandang harapang kaliwa ng pila ang isang guro na umaalalay sa mga batang mag-aaral. Takang-taka ako sa panaginip ko kung paano ako napunta roon. Kung iisipin po kasi, Sir Jupiter, napakaliit lang ng bahay na yun para hindi ko agad mapansin ang mga nangyayari. Subalit nagulat na lang ako nang kusa akong nakipila sa di malamang dahilan. Sinilip ko ang nasa pinakaunahan para malaman kung ano nga ba ang meron doon. Doon po ay nakita kong may isang lagusan o portal na pinapasukan ang mga estudyante. Napakamaliwanag po nito. Nakakasilaw kaya't halos hindi ko na matanaw
kung ano ang meron doon. Napansin ko ring puro pala talaga mga estudyante ang naroroon at nakasuot pa ng kumpletong uniforme. Tansya ko siguro nasa grade 3 o 4 sila, tapos tila isang buong section. Naka-uniforme rin po maging ang guro na umaalalay sa kanila. Una po sa pila ay mga babae at sunod naman ang mga lalaki. Isang pila lang yun, kaya't ako ang nasa pinakahuli. Hindi ko pa rin alam kung bakit ba ako pumipila roon. Gustong-gusto ko na ngang magtanong sa guro pero hindi naman ako makapagsalita. Nang walang ano-ano ay may biglang humawak sa balikat ko. Tinignan ko at bahagya akong nagulat nang makilalang ang taong yun ay ang aking lolo Ambong. Lolo ko na tinatawag naming tatay at pumanaw noong pang 2010. Nagsalita po si tatay at sinabihan akong, "Huwag kang pumila at sumama dyan dahil hindi ka pa dyan napibilang. Halika at may pupuntahan tayo." Kaya naman agad akong humakbang at sumama kay tatay. Pinagmasdan ko lang siya habang sinusundan ko. Napansin ko ang napakaaliwalas, napakalinis at napakaliwanag ng puting kasuotan niya. Mahahalata ring wala nang pinoproblema dahil sa kanyang itsura. Naging mas bata po kasi siya kung titignan, para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Hanggang sa huminto sa paghakbang si tatay. May biglang lumitaw na isang puting pinto sa harap niya mula sa kawalan na ikinagulat ko. Tumayo kami sa harap ng pinto at sinabi niyang, "Dito tayo pupunta at nang maipasyal muna kita. Hindi ka pa kasi nararapat doon sa pinilahan mo kanina." Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya, Sir Jupiter. Di ko alam pero di ko magawang magtanong kung nasaan ba kami at kung anong lugar ba yun. Papasok na sana kami sa puting pinto ngunit napalingon ako sa pinanggalingan kong pwesto. Naroroon pa rin yung mga estudyanteng nakapila. At mula rin sa kinatatayuan namin ni tatay, naaninag ko na kung ano ba yung lagusang pinapasukan nila. Isang napakagandang tanawing noon ko pa lang nakita. May napakahabang hagdang tila gawa sa salamin, tapos nababalot ng mga ulap ang bandang ibaba. Hindi ko nga lang matanaw ang pinakadulo nito dahil sa haba at sa mga ulap. Nagliliwanag ang bawat mga batang umaakyat sa hagdan. Meron din akong natatanaw na mga matatandang dumadaan doon. Napakarami ring mga bulaklak na iba-iba ang mga kulay at klase. Hindi ko nga lang po alam kung ano ang mga bulaklak na yun dahil bago lang talaga sa paningin ko.
Ilang sandali pa po ay niyaya na ako ulit ni tatay na pumasok sa pinto. Namangha ako kasi bigla pong nagliwanag at nakita kong napakaganda ng lugar na yun. May hahambing po talaga sa isang paraiso ang ganda ng tanawin. Agad kong nilibot ng tingin ng lugar na yon at nakita ko ang mas marami pang uri ng mga bulaklak na hindi basta-basta nakikita kung saan-saan. Balot na balot din ng puting ulap ang aming tinatapakan. Habang naglalakad naman po kami ay may natanaw akong mga kubo sa may kalayuan. Maliliit at simple kung titignan. Tapos magkakalayo ang distansya ng bawat isa. Sa paligid naman ay may naglalarong mga batang may pakpak na puti. Naisip ko agad na mga anghel ang mga yun. Idagdag pang pare-pareho ang kanilang puti at nagniningning na mga kasuotan, mapababae man o lalaki. Napansin kong papunta kami sa isa sa mga kubo. Bago pa man kami makarating ay nakita ko ang nagkagandahang mga babaeng nakaupo at tumutugtog gamit ang instrumentong hindi ko matukoy. Pumasok kami sa kubo. Saka nagpaalam si tatay na may kakausapin lang daw siya sa labas. Kaya naman naupo lang ako sa loob ng lumbas ng kubo si tatay. Habang nasa loob ng kubo, napansin kong may kasama akong 4 na mga bata at puro sila mga babae. Napagtanto kong magkakahiwalay pala ng kubo ang mga babae at lalaki sa lugar na yun. Sa gitna naman ng kinaroroonan kong kubo ay may isang mahabang mesa na gawa sa magandang klase ng kahoy. May nakalagay sa mesang mahabang tinapay, tapos napakaraming mga prutas. May mansanas, ubas at marami pang iba. Kasama na ang mga prutas na hindi ko kilala. Dahil sa pagkamangha, hindi mapakali ang paningin ko sa mga nakikita. Kahit gusto ko nang magsalita at magtanong, nararamdaman kong may kung anong pumipigil sa akin. Kaya naman hanggang sa isip ko lang nasasabi ang mga saloobin ko. Ramdam ko nga lang na tila ba naiintindihan pa rin ng mga kasama ko ang mga sinasabi ng isip ko. Habang busy po ako sa pagmamatyag sa paligid, may narinig po akong mga boses na nag-uusap sa labas ng kubo. Nung papalapit na sa kubo ang nag-uusap, nakilala kong si tatay ang isa sa mga ito. Ang kausap naman niya ay boses ng isang lalaki. Napakaganda at napakalambing ng boses na ito kung pakikinggan. Kaya't nasabi ko sa sariling napakabait ng kausap ni tatay noon. Tinatanong ng lalaki si Tatay Ambong kung bakit daw ako dinala roon. Sagot naman ni tatay na nakita lang daw kasi niya ako na kanyang apo, nakapila doon sa mga namayapa na. Kaya raw nilapitan niya ako at kinausap, tsaka isinama sa lugar na iyon upang maipasyal.
Sabi naman ng lalaki sa mahinahong tinig na ibalik daw muna ako kung saan ako nararapat. Hindi pa raw kasi ako pwede sa lugar na yun dahil hindi pa ako nabibilang sa kanila. Sagot naman ni Tatay Ambong na ihahatid na raw niya ako kung saan ako napibilang. Doon na po ako tinawag ni Tatay para ipakilala sa lalaking kausap niya. Pagkalabas ko ng kubo, agad akong napatingala sa kausap ni Tatay. Napakatangkad po kasi nito. Kailangan kong tumingala para makita ko ang kanyang mukha. Pero hindi ko pa rin ito maaninag ng maayos dahil binabalot ng liwanag ang buo niyang katawan. Ang nakikita ko lang sa kanya ay ang kanyang kulot at medyo itim na buhok. Nagliliwanag din ang napakahaba at puting kasuotan nito. Kaya't may kukumpara ko na siya na parang bituing nagliliwanag sa langit. Naitanong ko sa isip ko noon kung si Papa Jesus ba ang nakikita ko. Nagtaka naman ako kasi parang naiintindihan nila ang iniisip ko kahit hindi ako makapagsalita. Sinabi sa akin ng lalaki, "Anak, hindi ka pa nararapat sa lugar na ito dahil hindi ka pa nabibilang sa mga namayapa na." Binalaan din po niya ulit si Tatay Ambong na hindi na nga ako maaaring magtagal doon. Kailangan na raw akong maihatid agad pabalik sa realidad. Doon na ako niyaya ni Tatay para umalis. Doon din po ay nagliwanag bigla ang aking paligid. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong umaga na pala. Pagod na pagod akong gumising noon na para bang naglakbay ako ng napakahaba at napakatagal. Kaya agad akong nakaramdam ng uhaw. Napaisip din ako kung panaginip nga lang ba ang lahat kasi napaka-imposible po ng nangyaring yun kahit sa panaginip lang. Sabi rin po kasi nila lahat daw ng nasa panaginip ay kabaliktaran sa totoong pangyayari. Sabi nila ang mga panaginip ay bunga lang ng ating isip at ng kapaguran natin sa buong araw. Kaya naman po noong araw ding yun ikinuwento ko agad ang detalye kina Mama ang napanaginipan ko. Humantong pa nga po kami sa iyakan dahil sa pagkamis namin kay Tatay Ambong. Tatay ni Mama na lolo ko naman. At ang akala ko ako lang ang may ganoong karanasan sa amin. Fast forward po noong taong 2019 bago mag-pandemic. Umuwi kami sa Alaminos City para magbakasyon. Naroroon po kasi ang ate ni Mama na tiyahin ko. Doon kami nakituloy sa pinsan kong si Ate Pearl na anak ng tiyahin ko kasi may sarili na itong bahay kahit wala pang pamilya. Doon po ay nakapag-bonding kaming magpipinsan hanggang sa humantong sa usapang kababalaghan. Napag-usapan din namin ang tungkol sa mga kakaibang panaginip.
Noong una nag-aalinlangan pa akong magkwento, hanggang sa nauna nang magbahagi si ate. Sinalaysay niyang minsan na naginip daw siyang nakarating siya sa langit. Doon daw ay may bahay na bato at may malaking orasan sa loob. Sir Jupiter, nabigla ako kasi buong akala ko talaga ako lang sa amin ang nakaranas ng ganoong panaginip. Kaya naman nagkwento na rin ako. Nalaman kong ang pinagkaiba lang ng experience namin ay kasama ko si Lolo. Habang nagkakwentuhan naman po kami ay dumating ang kuya ni Ate Pearl na tawagin na lang nating si Kuya Kusap. Nagbahagi rin siya ng parehong panaginip tungkol sa paglalakbay ng kanyang kaluluwa sa langit. Doon po ay nagkatinginan kaming tatlo kasi pareho ang mga panaginip namin at pareho rin ang lugar. Sir Jupiter, bago ko tapusin ang aking kwento, nais ko lang po sanang magbigay ng mensahe para sa namayapa naming Lolo Ambong. Tay, alam naming nasa mabuting kalagayan ka na at maganda ang iyong kinaroroonan. Panatag na rin po kami kahit matagal na kayong wala, lalo pat hindi pa rin kayo nakakalimot na gabayan kami. Palagi kayong naririyan lalo na sa mga panahong may pinagdaraanan kaming malaking problema. Lagi niyo pa rin kaming binibisita sa aming panaginip, lalo na kung may magbe-birthday sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Mahal na mahal po namin kayo at alam po namin masaya kayo riyan kasama sina Lola at ang iba pa nating mga kamag-anak. Sa mga tagapakinig naman po, hindi man ito nakakatakot at hindi kapani-paniwala para sa iba. Totoo po talaga namin itong naranasan. Ibinahagi ko lang po itong kwentong ito hindi para manakot, kundi dahil marami tayo ritong mga aral na matututunan. Makikita natin kahit namayapa na ang ating mga mahal sa buhay, nakakagawa pa rin pala sila ng paraan para mangumusta. Nagagawa pa rin nila tayong gabayan at nakakagawa din sila ng paraan para maalala natin sila. Huwag niyo rin po sanang kakalimutan, kahit gaano pa man kadami ang ating problema, naririyan lang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Manalig at magtiwala lang po tayo sa Kanya dahil hindi na tayo pinapabayaan. Gumagamit siya ng mga instrumento upang maipahatid sa ating lagi siyang gising at naririyan sa tabi natin. Huwag rin po tayong susuko at mawawala ng pag-asa sa bawat kinakaharap nating problema. Ika nga nila, walang ibibigay ang ating Diyos na problemang hindi natin kayang lagpasan. May tiwala siyang kahit gaano man kahirap, kalaki at katagal yan, meron pa ring darating na pag-asa sa huli. Muli nagpapasalamat po ako sa mga bumubuo ng Sityo Bangungot at Kwentong Takip Silim, pati na rin sa mga listeners at subscribers.
Marami pa po kaming kakaibang mga karanasan ng mga pinsan ko. Hayaan niyo po kapag nagkaroon ulit ng oras ay magbabahagi pa ako sa inyong channel. Ibahagi niyo na lang din po ang inyong mga opinyon tungkol sa aking kwento. Interesado rin akong mabasa kung meron ba sa inyong may ganito ring karanasan. I-comment niyo na lang po at nang mabasa ko, isa-isa. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Silid sa kabilang buhay. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Marlon. 21 years old at nakatira ngayon dito sa Digos City, isa sa mga syudad na katabi ng Davao. Itong ikikwento ko ay nitong buwan ng Mayo lang nangyari. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sigurado kung simpleng bangungot lang ba yun. Pakiramdam ko kasi talaga totoo ang lahat at nasilip ko ang isa sa mga daan sa kabilang buhay. Noong gabing yun ay galing akong inuman. Birthday kasi ng isa sa mga tropa ko kaya medyo napasabak. Lasing po ako nang umuwi ng mga bandang alauna pero naaalala ko pa naman ang mga nangyari. Basta sa sofa ako nahiga kasi hindi ko na kayang umakyat papuntang kwarto. Agad naman akong nakatulog kasi hilong-hilo na talaga ako. Subalit nang gulat ako nang bigla akong nagising, Sir Jupiter. Yung gising na nawala talaga lahat ng antok at hilo ko. Nakahiga pa rin ako noon tapos napalingon ako sa may pinto ng sala. Kita kong nakabukas na pala ito tsaka may lalaking nakatayo. Kalbo, napakatangkad at napakapayat. Ang suot niya ay katulad ng sapari, pero kulay itim. Nakakakilabot tignan ang kanyang mga mata kasi halos nakalubog na ang mga ito sa kinalalagyan. Bigla namang kumabog ang dibdib ko nang kinawayan niya ako. Walang ano-ano'y bumangon ako. Doon na ako nagtaka kasi hindi ko kontrolado ang katawan ko. Basta naglakad lang ako ng mabagal papunta sa kanya. Agad naman siyang tumalikod at naunang maglakad palayo sa pinto. Sir Jupiter, nagtaka ako kasi iba yung nasa labas ng bahay namin. Walang mga kapitbahay at wala rin ang mismong kalsada. Ang naroroon lang ay purong kadiliman, tapos isang makitid na daan ng lupa. Napakahaba ng daang ito. Hindi ko rin makita ang unahan dahil sa dilim. Naglakad lang po kami ng naglakad. Pakiramdam ko mahigit kalahating oras siguro yun bago lumapad ng konti ang daan. Ilang minuto pa ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita.
Sa gilid kasi ng daan ay may mga taong nakasuot ng puti. Yung mga babae ay puting bestida na mahahaba, tapos ang mga lalaki ay puting t-shirt at itim na pantalon. Lahat sila ay umiiyak. Halatang nahihirapan sa kanilang kalagayan. Nakasalampak lang po sila sa lupa. Yung iba ay gumagapang at pilit akong inaabot. Subalit sinisipa sila ng lalaking nakaitim. Kabadong-kabado na ako, lalo na nang maramdaman kong umiinit ang paligid. Doon ko unti-unting napagtatanto kung nasaan ako o kung saan ako papunta. Kinilabutan ako sa isiping, baka patay na ako. Doon ay pinilit kong makontrol ang katawan ko. Nagawa ko naman ng paunti-unti at akma na sana akong tatakbo pabalik ng bahay namin. Ngunit nagulat na lang ako nang may lumitaw na makapal na kadenang nakapulupot sa kaliwang braso ko. Hindi ito lumitaw sa kung saan at gumapos sa akin. Pero ramdam kong kanina pa ito naroroon at katakatakang hindi ko napansin. Sinundan ko ng tingin ang kadena at saka nakitang hawak pala ng lalaking nakaitim ang kabilang dulo nito. Bigla po niyang hinila ang kadena kaya natumba ako pakarap. Hinila pa niya ng hinila hanggang sa nakalagad na ako sa lupa. Sigaw ako ng sigaw at pinipilit kong makawala, pero napakalakas po ng taong yun. Puro putik na nga po ako at galos kasi pinipilit talaga niya akong kaladkarin. Sa puntong yon ay nanumbalik sa alaala ko ang lahat ng mga kalokohang ginawa ko sa buhay ko. Ang pagiging basagulero, lasinggero at babaero ko. Sa katunayan may nabuntis pa po ako tapos inudyukan kong ipalaglag yung bata. Napakarami ko ring dinulot na problema sa pamilya ko. Hanggang sa mamatay ang tatay ko nang may sama ng loob sa akin. Pinilit kong tumayo para hindi naman na ako makaladkad sa lupa. Nahihirapan nga lang akong maglakad kasi masakit na ang buong katawan ko. Napakarami kasing matitigas at matutulis na bato sa daang yun. Tuloy-tuloy pa rin ang nakaitim sa paghila sa akin habang pinagsisisipa ang mga kaluluwang nakakalapit. Ilang minuto pa ang lumipas may narinig akong mga bulong mula sa kung saan. Nagpalinga-linga ako, pero mukhang hindi naman galing sa mga kaluluwang nasa gilid ng daan. Kita ko ring napalingon ng nakaitim sa akin at halatang nababahala ang itsura. Doon din ay lalo niyang nilakasan ang paghila sa akin habang binibilisan ang lakad. Mas naging marahas din kasi minamadali na niya ako ng husto. Ang mga bulong naman ay palakas ng palakas pero hindi ko maintindihan dahil sa ingay ng mga umiiyak na kaluluwa.
Kaya pinakinggan ko ito ng maigi at napagtanto kong tila dasal o orasyon ang binibigkas ng bulong. Natukoy ko ring galing ito sa itaas, kaya tumingala ako. Pagtingala ko may nakita akong napakalayong liwanag. Ibig kong sabihin parang bituin kasi napakalayo nito at napakaliit kong titignan. Subalit pansin kong gumagalaw ito ng napakabilis at palapit ng palapit sa lupa. Napatingala rin ang nakaitim, tapos bumakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Doon din ay binitawan niya ang kadenang nakakonekta sa akin at biglang kumaripas, palayo. Ang liwanag naman po ay palapit ng palapit sa akin. Napansin kong napakalakas pala nito at nakakasilaw. Sa sobrang nakakasilaw, hindi ko na ito matignan ng diretso. Basta napapikit na lang ako, napaupo, napayuko at nararamdaman ang malumanay na init nito. Nang maramdaman kong napakalapit na talaga nito, naglakas loob akong tumingala at dumilat. Sir Jupiter, namalayan ko na lang na humahangos akong bumangon sa sofa. Nahihilo na ulit at ramdam ang kalasingan sa katawan ko. Nang palingalinga ako, nakita kong umaga na pala at may kumot na ako. Isip ko baka kinumutan ako ni nanay. Doon din po ay napaiyak ako. Inisip ko ang mga nakita kong alaala habang kinakaladkad ng nakaitim. Naisip ko ang mga kalokohan ko at ang mga taong nasaktan ko. Naitanong sa sarili kong doon ba ako hahantong sa lugar na yun kung hindi ako magtitino. Magiging isa kaya ako sa mga kaluluwang umiiyak? Kaya naman simula noong araw na yon, binago ko na ang buhay ko. Opo, aaminin kong mahirap kasi nakasanayan na ng sistema ko ang pagiging masamang tao. Pero sa tuwing naaalala ko ang bangungot na yon at kapag naiisip ang mga taong nasasaktan ko, ramdam kong nag-aalab ang kagustuhan kong tumino. Sana po ay may natutunan tayo sa karanasan kong ito. Ako mismo ay napakalaki ng napulot na aral doon. Totoo man yun o simpleng bangungot lang, ang mahalaga ay itinuturo nito na maging mabuti tayo sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa pagbabasa. Ngayon, eto naman ang inyong paborito na shoutout portion. Shoutout kay Zen, Akira, Shania Samson, Shani Chris Florencio, Jazz Carter, Grace Duenas, Dang ng Taguig, sa Gabiaso family, Chris Tel, at kay Mokairish Alvarez. Magbasa naman tayo ng mga magagandang comment mula kina Jeneline Macas at Kimberly Masamlok. Sabi ni Jeneline, mula sa kwentong pinamagatang Manliligaw, nakakahanga po ang ginawa ng tatay mo, Sender. Grabe, hirap paniwalaan, pero ramdam ko po na totoo lahat ng kwento mo.
Sana po hindi na talaga sila magpakita sa iyo at sa anak mo. Kasi nakakatakot sila kahit di natin sila nakikita. Pero alam natin na nandyan lang sila sa tabi-tabi, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Kaya ingat po kayo palagi ng pamilya mo. Nakakatakot mang aminin sa asawa mo yung totoo, pero kung mahal ka talaga niya, maiintindihan ka niya. At yung kwento mo na ngayon mo lang din nalaman. God bless po sa inyo. Sabi naman ni Kimberly, nung Monday ng gabi sa sobrang pakikinig nitong Sitio Bangungot, may lalaking nanilip sa amin na napagkamalan kong multo yung lalaki. Tapos ito pa, umiyak pa ako sa takot. Sabi ng asawa ko, yan, lagi ka kasing nakikinig ng Sitio Bangungot. Kaya kahit hindi multo, natatakot ka na. Natawa na lang ako sa asawa ko. Adik daw ako makinig ng kwento ni Sir Jupiter. Sa hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.